Salamat. Ticket to Kinkakuji Pavilion. Photo daw. Ay, duha ko na to sa iba. Dali na gang kam. Patik siya photo dali. Sino yan? Yung tour guide. This was supposed to be private property lang. Mm. And then converted by a son to a pavilion. And Nice. ang top 2 stories ng pavilion na yun is made of gold. 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 It's already part of the World Heritage Tourist Attraction na siya. Madami na siyang awards na nakuha. Wow. That is the Gold Pavilion. Fun facts. It's supposed to be a private property lang. But it was converted for something na naging ano na siya, no? Naging tourist attraction na. Ayan. So, naging tourist attraction na itong Golden Pavilion or Kinkakuji Pavilion. So, napaka-special dito sa reflection niya sa tubig. Kaya na ayan, maayong buntag guys. Andito na tayo ngayon sa next natin na destination, ang Kinkakuji Temple or etong tinatawag nilang Golden Pavilion. So, sobrang interesting na to, no? Kasi imagine, para siyang napakalaking garden na merong napakagandang villa sa gitna. Ngayon, nung pinag-aralan ko siya, yung basic facts niya, originally, ginawa pala to para siyang personal or private villa nung nagpagawa. Kaya nga lang, nung namatay siya, kinonvert siya into Zen temple. So, if you're going to see it from here, ayan po siya sa likod natin. Pero you know what, sometimes kasi, we don't really look at at the building itself. Though, special nga naman talaga siya tingnan kasi it is covered with golden leaf. And meron siyang 3 floors. Yung kanyang floor ay may different setting. First floor, second floor, at third floor. What makes it really special, by the way, para sa mga pumupunta dito is, for me kasi ako pumupunta ako dito, no? Para sa akin, mas lalo siyang gumaganda dahil dun sa reflection. Dahil dun sa reflection ng tubig, yun yung talagang pinaka-special. At kapag ni-research mo kasi siya sa Google, no, mapapawaw ka talaga. Kasi yung mga pictures na lumalabas is somehow special lighting, special edit, na mas lalo pa nagpapa-special dahil nga sa reflection ng pavilion sa tubig. So if you're going to look for a very nice angle, I believe nandun, isa yun sa nice angle. Pero ang problema, napakadaming tao. Imagine having a house like this, you guys. Para ka na ding nasa langit. 'Di ba? Call me OA, call me sinungaling, call me what, I don't care. Kasi that is how it feels right now. This is almost unreal. Tingnan nyo naman guys. Yung, alam mo yun, yung parang deserve mong tumira sa ganito. Pag nilaban mo yung buhay mo at yung mga utang mo, tapos umabot sa point na nabayaran mo lahat, 'di ba? Umabot sa point na malaki na yung mga anak mo, wala ka ng responsibilidad. Anong wish mo? Tatanungin ako ng genie. Anong wish mo? Bigyan mo ako ng Golden Pavilion, may tubig sa paligid. Mayroong mga halaman sa paligid na nag-float sa tubig, 'di ba? Kahit kung mo nalagyan ng gold leaf, okay lang. Kahit gawang kawayan, pwede na sa akin. Ang simple lang ng wish natin. But that's how it looks, you guys. Ayun yung Golden Pavilion. Let's go closer. Kasi nakikita ninyo, sana all. Oh, sana all. Dito. Maganda din tong spot na to. Let's go at this space. Ayan, maganda din to. But let me try to zoom yung camera na lang para makita ninyo at least ng medyo mas malapit. Ayan. So imagine guys, napaka-peaceful. Mas maganda siya from this angle, you guys.
So, ang gagawin natin, gaganyanin natin. Kasi kahit wala naman tayo masyadong pictures ng sarili natin dito kasi ang daming tao, saka bawal gumamit ng tripod, bawal gumamit ng monopod, bawal gumamit ng drone. So, ganito na lang natin para sigurado na hindi ito AI. Kasi sa panahon ngayon, parang tinatamad na umalis yung mga tao. Tinatamad na kasi lahat pwede nang i-fake ng AI eh. I can actually tell AI, put me in front of, on the top of Golden Pavilion, Japan, gano'n, no? But I hope you guys can recognize this beauty. And sana na-enjoy ninyo. Maraming nag-comment sa mga in-upload ko. Madam, parang na rin kami nakapunta sa Japan. Maraming salamat sa iyo. Yan talaga yung napaka-special na comment ever since gumagawa ako ng vlog. From Uganda to saan pa ba ako nakapunta? Sa UK, mga ganun, no? And then Pilipinas, and then ngayon dito sa Japan. Once again, you guys, we are at Kyoto. And andito tayo ngayon sa Kinkakuji Temple. Napakaganda. I'm going to try to take some photos. I'm not sure if I can do that kasi wala nang tripod, but we shall see paano natin gagawin. Kasi ang daming tao, tapos bawal tripod, wala tayong photographer. Yung mga kapatid ko, hindi ko alam saan na napunta. Ayan siya guys, nandito na tayo banda sa may likod na part. So, isa lang yung entrance at exit nila, kaya we have to follow the flow. So, ganyan na siya sa malapitan. Napakaganda niya. And now I can see bakit siya popular, no? Napaka-iconic na naman talaga ng lugar na to. Daming tao guys. Bibili tayo guys ng sakura mochi. Made of sakura. Arigato gozaimasu. Ayan. So nakabili na tayo. This one is sakura warabi mochi. Pickled cherry blossoms. Arigato gozaimasu. And cherry bean paste are kneaded into warabi mochi. So titikman natin. Yung hinahanap namin ni Achi ay sakura tea. Pero ngayon may sakura mochi tayo. Kasi natikman natin yung mga strawberry mochi, chocolate mochi, matcha mochi. This time titikman natin yung sakura mochi. So yan, let's go. Palabas na kami ng area. Napaka-organized nila kasi iba yung entrance sa exit. Kaya nga eh. Dumating na kami ng Arashiyama, our third location ngayong araw dito sa Kyoto. Pero first things first, kakain muna tayo ng pananghalian. Time check, 11:42. Yung mga kapatid ko, sunod-sunuran lang yan kaya nasa akin ang plano. Oh, I have the map. I have the secret, secret itinerary. Wala yan silang alam guys kung anong mangyari sunod, kung anong gawin namin bukas, anong oras kami magpunta sa train station. Wala yan silang alam. Kaya nagsige yan sila dikit sa akin. Kainin nila ako ng lunch ngayon. So hanap tayo ng lunch. Parang masarap maghanap ng Wagyu beef. Pero yung mura na version. Nangarap ng Wagyu beef pero ang budget 2,000 yen. 2,000 yen is 700 pesos. Baka mayroon naman ganun, no? Pero bilisan natin kasi maraming tao. Syempre, maraming tao pag murang Wagyu. Pero pag gusto mo medyo masarap na Wagyu, okay na din yung 3,000 yen pataas. If you want to splurge. Pero ibig sabihin nun, kung yun ang pipiliin ko, hindi na ako kakain ng dinner, breakfast, tsaka lunch bukas. Nagtipid, nagpagutom para sa isang meal. Why not? Kung kaya mo lang naman. Ako kaya ko kasi mag-skip ng meal kapag hindi ako gutom. Kumakain lang ako talaga pag gutom. Ayan. So, let's go. Tara, tara. Hanap tayong restaurant dito.
And then saka na tayo mag-i-experience kasi dito sa Arashiyama, medyo maraming pwedeng gawin. Pwede kang magrenta ng mga traditional Japanese costume. Pwede kang maging geisha for a day. You can ride a human rickshaw. Ang hirap niyan ha. Ang bigat eh oh. Oh. Diba? So, hanap muna tayo. Ayan no, Weng. Ayan no, wala masyadong tao oh. Ay, di pwede mag-cross dito. Yun ang crossing. Let's go. A few moments. Tapos nang kumain. Yes. Anong kinain mo? Anong in-order Pa mo? rin. Kasi yung beef dito sa Japan, masarap talaga. Yes. Hindi matigas, guys. Ano naman yung ilagay sa... Hindi ko na makita ang leeg mo niyan. Foxtail. Kaya ang purpose ito, itabon sa liig. Buti niya lang may liig pa. Foxtail. Eto, iba din to. Ba din Ah, grabe no. Nababago niya yung outfit. diba? Ang cute talaga ni Madam Kikay. So, andito tayo ngayon guys sa Kyoto. Imaginein mo yan, yung buong bundok na yan. Pag autumn, orange, green, red, yellow yung kulay niyan. Napakaganda. So, inaantay namin yung aming mga pamilya dahil kumain sila dito. Time check. It's, anong oras na ba? 11. 11 something or 12? Yes, 12:42. So ngayon guys, uy, magpunta pa ba tayo ng Gion District? Maganda yun. So kailangan natin matapos dito. Kasi hanggang 5:30. 3 p.m. tayo dito, then 3 to doon tayo sa Gion. Tapos, I-chat ko siya. And then uwi na tayo. So, 'di ba sabi ni Sab, puntahan niyo yung Gion District talaga. So mag-spend na lang tayo dito ng 1 hour and a half. Sana kaya pa. Kasi maganda yung Gion eh. Isa daw talaga yun sa must Dito naman kasi, pwede mong experience dito yung suot ng geisha, ng traditional clothing. So, merong gustong mangyari yung mga kapatid ko and I wanted to document, yun yung word. I wanted to document them. They wanted to wear etong traditional na damit ng mga Hapon, kimono. So, titingnan natin kung mangyayari ba talaga and what is the experience when wearing one and moving around the area ng Kyoto. So, akala ko, pag nagganon kami, may pagka-aesthetic, pero wala nang aesthetic na nangyayari kasi ang dami-daming tao. So, ayan o, daming tao na ayan. So, hanap tayo kung saan tayo makakapagrenta ng kimono outfit. Gusto ko siyang i-try kasi I wanted to see the whole process. That's one. Number two, para maramdaman mo ano yung feeling na naglalakad ka sa streets ng Kyoto like a local, let's say, like a traditional Japanese woman. O, diba? ako dyan, gamay nga kapihan dyan. Asa. Street ko, ano ba? Nice. So, antayin lang natin yung iba pa. Wala pa sila. But, costume. Aha. Blue hanga. Okay. And then, blue hanga. Okay. So, try natin. Itong pinakamura, 3,300. Pinakamura. Ayan. Pero, parang may mga gandang color. Yung para siyang hindi masyadong colorful, no? But I think we can try the pink one. Ito kasi parang hindi naman siya masyadong pretty. Pero ito yung pinakamura. Anyway, the point is to experience the kimono. Maybe this one for me, mint green. Pero masyado naman siyang light. Ashley, oh, you choose from here daw, oh. Which color do you like? Purple. This one? This one? I know. Which one? Ash. It's expensive that side. It's cheaper here. So you can choose in this one here. How about, or pink? Expensive yan dyan. Dito lang tayo, oh. Blue hanger. Ito, red ako, Okay. Mine is violet.
Dark color is Flower, nice. ate, oh. Bilis, ask you, they have to fix your hair. Maganda yan, Weng. Bilis, Ash, they're going to fix your hair. This for me. Okay. This for you, Ash, oh. Dali, color pink or purple? Pink or purple. Or this one, ate, Ash, oh. I like pink. Ito. Bilis. Oh, blue na lang, oh. This one? Okay, you want this? Yeah, this one looks pretty. Oh. This one? Kapu. Yes. Okay. And then, Kawaii yo. Cute, yeah. Cute daw for you, ate, kawaii. let me have something dark. Ilan man ang ayuson pa. Ako agang... Sa'yo, anong color sa'yo? Dark blue. Katong dark blue, pre. Sana dark blue. Ito? Yeah, I think darker colors are better, especially sa camera, no? Ang mga pinakamura nila. Ito na lang siguro. Oh, ito ang pinakamura, 3.3. Tapos 1.6. Parang mga 5 lahat, 5K. Kasi yung iba more, ay, excuse me. Try natin to. What do you think of this, guys? Dark violet. Ba't parang ang taas? Normal lang ba to? Pinuon mo ganila. We refuse all pregnant women to wear kimonos. Kasi kapag ka-light, hindi masyadong maganda sa camera. Try ko tong violet. Hello, this one? This one. Okay. Hi. Put it sa dabag na. Ang maganda guys, magkasing tangkad lang tayo ng mga hapon. So, hindi tayo mag-aalala masyado sa tawag nito. Bihis muna ako ng panloob and then I'll talk to you guys in a bit. Ayan. Nagbibihis na din si Ashley. Maganda yan, te. Maganda yung color mo. Biga! Four people. Yeah. Darling, dili siya. Biga, dili ka? Hindi. Asi, that's the man. Nagkataon mo ito sa imong Alright. One free. freedom. Okay guys. So, andito na tayo. Hindi ako makahinga. Kasi gusto ko talagang ma-feel ano yung feeling na magsuot ng kimono. And, ang hirap. Parang kinagat pa ako ng amiga sa tiyan ko guys. Hindi ko makalot. Kanina pa. Sa loob pa talaga kung kailan nakasuot ako ng kimono kasi merong belt ganito. So, hindi siya pwede pagbuntis ka kasi pag buntis ka, syempre may ipit yung tiyan, delikado sa bata, di ba? So, isa yan sa patunay na hindi ako buntis. Oh, sana all. So, let's choose, French braid. Number 5. Most popular is number 3, ha? Ayun ang number 9, oy. Para number 3, oh. Most popular. Yun, oh, parang may hair fall. Number 1, French braid. Ano number yan? Okay. Maghiram tayo umbrella. Wala tayong choice. Umbrella is free, right? It's raining. Okay. Free? Okay, so magrenta nito is may iba't ibang presyo, depende sa kung anong klaseng tela. Yung sa amin, pinakamura, alam nga naman, no? 3,300 yen or around 1,200 pesos. Tapos magpa-arrange ng buhok na sa 400 pesos, total 1,600 pesos. Etong buong costume na siya ng kimono plus yung hairstyle. Again, these are all traditional Japanese authentic kimono experience. And maganda guys kasi madami dito sa Kyoto. Huwag kayong mag-alala pag pumunta kayo, no? Yan. Tapos, eto,
may mga hair ornaments sila na pwedeng pagpipilian. Ginagawa namin to kasi gusto namin ma-experience once in a lifetime. Hindi naman to gagawin ulit ng paulit-ulit. Katulad ng pag-try namin ng mga damit sa, saan ba kami nag-try? Thailand, ganon, diba? Ganon din yan, magkatulad lang. So, maswerte tayo, nakakapag-travel tayo ng mga bansa na may traditional na mga costume. So, ito pala yung pakiramdam ng mga nagsusuot ng kimono. Makati yung tiyan ko, guys. May katul. What is beautiful? Yeah. But you put something like this. Okay. So, 3 4 3 ね。 Yeah. Okay? So, pwede ka magpili ng hairstyle. Ayan, merong hairstyle. Pwede kang pumili. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aray ko, something is itchy. Is itchy. 苦しいどこ Itchy inside. Katul ka. I want to, like this, when inside. I cannot. Yes. Aray ko. So talaga nag-effort sila guys no para ma-design yung buhok, 'di ba? Hindi katulad sa iba na kung ano lang talaga no. So again, hindi po yan libre. 1,650 or around, ang hirap, laging nag-change, 600 pesos, ganun. So again, 1,500 to 1,800 pesos. Yes, 1,600 to 1,800 pesos yung whole kimono experience na yon. May sapatos na yan, may ano na yan. Yung ano pala, napaka-complicated pala ng kimono kasi ang dami pang kailangan gawin sa loob bago mo isuot yung final mo na robe. So bago nyo nakita itong belt na suot ko, ang dami pang tinali sa tiyan. Kaya hindi siya pwede para sa mga buntis. May Makati talaga eh. Aray ko. Lalo, putol. No, sorry. I will pay na lang. Naputol na ako. Katul mang good. Ay, katul nga din ako makalot. Naputol tuloy guys kasi ginamit ko siya para kamutin yung kati sa tiyan. Parang kabalo ka ng katul nga nasa ano. Cute kayo si Ash. Wala pala siya nagawas. Tabangin sila, Jean. Tabangin si Ash. Magpa-picture. Siya lang ang hairstylist di ay. Eternity later. Diba? Napakaganda ng ate nyo. Parang walang utang na iniwan sa Pilipinas para makaura ng Kyoto. Alright. So, tingnan natin yung mga kapatid ko. Ayan. How do you feel? I feel like You feel light? You feel what? Japanese surplus ka. Surplus. Ashley, stand with your mom. Let me see. Wow. Galing ah. Ano sa imong map? Bamboo place. Ay, nasa banda ang bamboo. Tsaka niya akong tiyan. Ba't ngayon pa yung tiyan ko nagasakati? Makati. So, inaantay na lang namin si Ma'am Shin. Uy, limited lang pala yung steps mo pag nakakimono ka. Hindi mo na i-stretch talaga yung paa mo. Pero maganda yung ano. I like yung medyas natin, no, na may paganyan, may pahati. Zoom natin. Tingnan nyo naman yung paa ko, guys. Kahit yung paa ko separated. Pero ang cute ng tsinelas, no, parang mabigat pero magaan lang pala talaga. But,
I chose this color kasi yung ibang kulay para po akong para akong mamasang na kumadrona. So, ito yung kulay na napili natin para medyo lighter. Pero nakaka-proud yung hairstyle natin. Ito yan nyo guys. Kita nyo ba yan? Ang ganda. So, tara, maglakad-lakad tayo. Ayan na ang mga... yan na ang mga characters. Si Ashley. Ano siya, Mabambo Forest? Oo, malapit lang. Dito pa sa Gibark nga na to. Gani, okay lang yun. I mean, 50 meters, 13 minutes. 13 minutes, okay. So maglalakad tayo ngayon dito sa may sentro ng Kyoto, wearing our kimono. Ayan si Madam Tanda. Para akong yakuza, guys. Yakuza? Hindi, oy, bulaklak man yung suot Para mo. akong cherry blossom na nahulog. Para kang cherry blossom. Okay. So, ganyanin natin para makita nyo lahat kami habang naglalakad. Malamig pa siya sa loob, madam, pag sinusuot yan. Hindi naman, kasi hindi mo naman kailangan hubarin yung heat tech mo sa loob tsaka sa paa mo. Does it take long time to prepare? Kung busy, pero pag hindi busy, in just 15 to 20 minutes, tapos ka na. And then you can enjoy experiencing and eating around the area katulad nila. Ang ganda lang niya, Be. Oh, ang quality ng suot niya, Be. Tama mo eh. Be, ang quality ng suot niya ba? Hindi mamumurahin. Sorry. Nagbantay kami ng damit ng ibang tao. Ano pa ba? Mahirap ba siyang gamitan maglakad? Hindi rin. Comfortable yung tsinelas niya. So, pwede kayo maglakad ng walang kaarte-arte. Yung bag, pwede niyong lagyan ng importante lang. Ha? Kasi hindi ka makalakad ng bongga. Saan si Ash? Across tayo nandun eh. Parking. Ang hirap talaga na maraming hanas sa buhay. Sabi ni Madam 10 Gibbs, emergency pa, emergency. Paano daw tumakbo? Emergency! Emergency! Loko talaga to si Madam 10 Gibbs. Ano pa ba? Nakakahinga ka ba ng maayos? Yes. Ano pa ba? May tanong ka ba? Anong mga tanong pa ganito? Anong tanong mo ngayon sa akin? Di ba Makati? Makati yung tiyan ko, hindi ko Makati kasi ang daming nilagay. Ano pa? Yan, guys. Ano pa ba? Ang daming kulay na pagpipilian. Ang daming lugar dito. But anyway, like I said, this... Diretso pa. Ito ay ang traditional na pananamit way back ng mga Haponesa, no? So, iba din sa lalaki, iba din sa babae. But, basically, called kimono. It's amazing. Parang somehow very unforgettable moment para sa akin yung ma-experience yung ganito. Walking with other... hindi kasi to gay. Hindi man kasi to geisha, guys. This is just the regular kimono. Geisha is yung iba yung geisha. Ano lang, traditional kimono, Haponesa. Arigato. Domo arigato gozaimasu. Hindi tayo pwede dyan mga Bisaya, kaya tayo mga Bisaya, nagsalita tayo, hindi tayo malambing. Domo arigato gozaimasu. Ganon. Dapat malambing. Paano ba? Paano? Sige nga, ikaw nga. Domo arigato gozaimasu. Edi. Iyato. Nakita kang gusto mong singilin, guys. So, eto guys. Parang, again, magandang experience siya. For 1,600,
to 1,800 pesos. This is a once in a lifetime experience. Hindi ko siya ginagawa dahil hype, ginagawa ng iba. Ginagawa ko siya to feel how it feels. Ano yung nararamdaman ng mga Haponesa, nung suot nila yung ganitong costume sa pang-araw-araw nila. Akala ko dati sobrang bigat, no? Kasi ang dami, parang ang kapal tingnan. Hindi naman pala. With the tamang fabric, tamang layering, napaka-comfortable niya. Yet, delivering the culture of Japan, of Japanese people, at the same time, showing their very unique style. So far, wala akong nakitaang bansa na nag-o-offer ng ganitong klaseng overall beauty when it comes to traditional costume. Kasi sa atin sa Pilipinas ay Filipiniana, 'di ba? Oh. Sa atin sa South Cotabato Tinalak. traditional blaan Yes. costume. Maganda din 'yon. Okay. Saan pa? Malayo pa ba? Okay. Hinahanap namin yung parang bamboo area, bamboo location while walking. Again, overall, pogi daw yung sa likod ko, pakisilip naman oh. Pogi ba talaga? O pugita? Pogi nga, may nakalambitin naman. Cute, mga chopsticks. And yes, do it. Try it. Ayan. Is it fun? Yes, it's fun. Is it comfortable? Yes, it is comfortable, you guys. Basta pag malamig, magsuot kayo ng inyong heat tech or mga inner ninyo. Achi! Okay, ngayon pupunta tayo sa pinaka-view point o yung focus talaga dito sa Arashiyama, which is yung bamboo area. Wearing our kimono, tara. Galing dun sa place kung saan kami nagbihis at nagrenta ng costume. To the bamboo place, we did 5 to 8 minutes na lakad. Not bad. Sana klaro, no? Ayan, taasan natin ng konti. Pasensya na kayo kung medyo shaky yung ating video dahil malamig yung kamay ko. But I hope I am making sense sana sa sinishare ko sa inyo. So again, big shout out. This is our first time. Sa lahat ng to, I've never been to Japan. I've never done this before. Lahat to, first time ko at ng mga kapatid ko, except kay Madam Ten Gives, kay Boss Jerry, at kay Ashley. Pero they did not do some of the activities before. And they did that like 5 years ago. So dito tayo magpa-picture. I do not enter. Gahi ka olo, sis. Bawal nga, nagsabi nga, do not enter, no. Grabe yung iba. Ang lamig-lamig na, nag-ice cream pa. Parang hindi natatablan ng lamig ang mga katawan nito. Wow. Nice. So, ayan siya. Wow. Ayan si Ashley. Si Madam Ten Gives. At si Madam Sheena. Hanap tayo ng picture. Ang daming tao ngayon. Saan kaya sila papunta? Parang di tayo makahanap ng ano dyan. A few Shaky kaayo pag na-stand.
Ayan na. Huwag na tayo siguro maglayo, guys. Baka feeling ko masyadong malayo. Dito na lang tayo, oh. Hanap dito. Hanap lang tayo ng viewpoint natin. Sige, go na. Gamitin niyo yung cellphone, mga yakuza. Hanapan niyo na lang ng way na wala masyadong tao, ganyan. So, magpapapicture kami dito. Hindi kasi namin alam gaano pa kalayo itong lalakarin. Sir, dali na ta. Sige daw, kamo lang daw. O, Ashley and Mami muna. Ha? Alain daw, ipares. Dali ka, Ash. Tabi kayo ni Mami mo muna. Group man. Guys, grabe ang tao, guys. Paano ka magkuha ng static na picture? Kita niyo yung mga tao, guys, oh. Pagkadami-dami, oh. So, bahala na kayo mag-research kung saan kayo mag-picture, ha? Kaya wala na akong oras maghanap ng ganyan. Basta, alam nyo na. Para hindi masyado mataas ang expectations ninyo, no? Ng mga picture-picture na yan. Kayo na lang maghanap ng angle. Angle talaga, madam, hindi angle. At dito ka, oh, mapapicture, oh. So yun na yun, hindi na tayo magtatagal dito. Una, sumasama po yung panahon, umaambon. Ikalawa, kailangan nating magbihis na para bumalik sa kotse. Dahil ang next nating pupuntahan ay ang Gion District. That will be the last itinerary for Kyoto today. And we're going to proceed sa train station para ma-experience ang isang bagay na pinanggigigilan ko dahil sobrang mahal. Pero kailangan kong gawin sa buong buhay ko kasi isang beses ko lang siyang gagawin. The bullet train. Abangan nyo yung next natin na episode dyan, okay? So, let's go! Okay. Ay, asa akong bag? Nakita mo siguro. Nga black. Black na. Wala man gidala. Ay, wala day. Mommy brain. So, balik na tayo, guys. Nauna na si Madam Ten Gives. Kami maglalakad na pabalik dun sa nirentahan namin ng costume. Magbibihis na kami. And then, tayo ay aalis na dito. So, yeah. We enjoyed. We had fun. Pero pagka nag-iipon pa, kunyari wala pa akong ipon and then hindi tayo nakapunta dito, doon na lang muna tayo sa Tupi, Polomolok, South Cotabato. Sa Tupi, Polomolok, South Cotabato na lang muna tayo. Kasi doon madami din namang kawayan. Mainit lang. Basa lang yung ilok mo habang nagpapicture. Hindi katulad dito na malamig. Maganda yung panahon. Pero kung kawayan lang yung habol mo, madamo kawayan dyan sa Tupi. Guys, huwag kayong mag-alala. Magsuot na lang tayo ng ng traditional Blaan costume. Huy, maganda din yun. That's a good idea. Ang cute ng mga Aponesa, oh. Grabe. Ang gaganda nila, no? Ang cute nila, di ba? Ang cute! Kawaii. Wow, ang ganda. First time ko nakakita ng pula na cherry blossom. Sobrang ganda niya. Ayan, oh. Totoo siya talaga. Akala ko nung una parang fake, di ba? Oh. No? Anong tawag mo dyan? Appreciation. Binigyan ka daw ng ganito, tapos may candy. Basta mag-review ka. Google review ka, ano daw tawag mo dyan? Suhol. Hindi yan suhol. Ano yan? Papasalamat. Ngayon, bundak siya.
Yang suhol na mindset, ano yan, Pilipino. Sa Pilipinas na mindset. Okay, let's go. Where are we going next? Bus, we're going somewhere. Gibili mo yung flower? No. It doesn't belong in this store, but Tita Bibi actually found it. It's actually a pin. I didn't know it was a pin. I thought it was just a random flower that fell. It's cute. May sa kanyang hair ganyan, Ash. Maintain that look. Ay, I am a fashionista. Ah! I am! Bato lang po, 200 TikTok. Set. Kailangan na, Jin? Atik-atik ko. Pero gamit ko siya, init ki sa liog. Baya. Tapos tingnan nyo, paano ko nalaman na yaya siya? Mantel yung damit niya. Tawa kami kasi papunta pa lang kami dun sa location kung saan magpapapicture. Chicks. Chicks masyado. Ang lakad nila. Akin talaga. Dali, okay. 3 p.m. na. Wala nang pagkano talaga. Wala nang pagka-poise-poise. Oh, ang lamig. Ang ganda talaga ng bulaklak dito sa Japan. Apakagwapa. Ha? Pasok na. Wala na naman kaming TikTok ngayon. Kuti kayo sila mag-alaga o garden, no? Tanawa good. Nan. Ano sila kaya natanggal nila isa-isa? Imagine, nga nakalawak. As in. OC. Guys, ang ganda, guys. Ang ganda. Dito muna ako sa labas kasi iti-take in ko yung beauty. Ini-imagine ko pa lang kapag ka-autumn, yellow, green, orange, pula yung kulay ng mga yan. Ang ganda-ganda siguro talaga pag autumn. Guys, kung hindi lang dahil sa nagastos mo papunta dito ng Japan, hindi ka lalabas ng bus kasi sobrang lamig. Dumaan kami dito sa Toji Temple. Wala to sa plano, pero since on the way na siya to Shinkansen or bullet train, dito na kami bumaba. Basically, we are ending our trip here in Kyoto. I'm quite sad kasi hindi namin madaanan yung Gion District dahil kulang kami sa oras. Kapag nag-extend kami ng sasakyan, mahal na po yung per hour. So what we're going to do, kami po ay pupunta na lang diretso ngayon sa bullet train. Doon na lang kami mag-cool down, mag-edit ng photos, ng videos, and then wait for our travel to Tokyo. So pupunta na tayo ng Tokyo finally, no? Bakit bullet train? Maraming nag-warn sa amin, mahal yung bullet train. Bakit ganito? Ano to? Sakura? Sakura na walang bunga, walang bulaklak. Maraming nag-warn sa amin na mahal. Mahal masyado. Alam naman natin na mahal. Pero like I said, hindi mo siya gagawin araw-araw. Hindi ko siya gagawin if ever inshallah I will get a chance to visit Japan again. Isang beses ko lang siyang gagawin and I want to do it now kasama yung mga kapatid ko. Kaya talagang sabi ko, let's do this together. Kasi first time namin, sasabay-sabay namin gagawin. Okay lang yan guys, magtrabaho lang ako ulit. Hanap lang ako ulit ng pera. Wala problema yan. At least sigurado ako sa sarili ko, ginagastos ang pinaghirapan ko at sa mga anak ko, no? But anyway, it's time to go. Hindi na kami magtatagal. Hindi na rin kami pumasok sa Toji Temple kasi nakita naman natin na yung view sa labas, napakaganda. Yung cherry blossom, nagsisimula pa lang mag-blossom. Oh, yung sakura, nagsisimula pa lang. But so far, it has been an amazing day. Of course, here sa Kyoto. Cannot wait what Tokyo has to offer. No, we're going to Tokyo now, the capital city where it's the busiest. Are you sure it's a good idea? There's nothing we can do. It's part of the plan. How long
We're gonna be there for 4 nights. Let's go. Ha? Hindi, kasi gabi na. Kaya nga tayo pupunta ng Mount Fuji bukas. So bukas baka masyadong malamig. Mag-layering talaga kayo ng 5-5.